Babe, mamimiss kita ng sobra. Umiiyak kong sabi habang yakap-yakap ang asawa kong si Zandro sa gitna ng departure area ng Terminal 3. Umiiyak ako nang ihatid ko ang asawa ko sa airport dahil 2 years daw siya sa Toronto. Hinaplos niya ang buhok ko at hinalikan ang noo ko. Ako rin, Julia. 2 years lang ito, okay? Para sa feature natin itong promotion ko sa Toronto. Mag-ipon ako para makabili tayo ng mas malaking bahay pag-uwi ko. Huwag ka nang umiyak. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Pinunasan ko ang mga mata ko gamit ang tissue habang kumakaway sa kanya papasok ng immigration. Mukha akong isang kawawang misis na naiwan ng asawa. Pero ang totoo, ang mga luha ko ay hindi dahil sa lungkot. Umiiyak ako dahil sa matinding pagpipigil ng tawa at pananabik na makita ang pagbagsak niya. 3 araw bago ang flight niya. Naiwan ni Zandro na nakabukas ang kanyang lumang iPad sa kwarto. Dahil nakasync ang message niya doon mula sa phone niya ay nabasa ko ang lahat. Mayroon siyang kabit. Si Angela. Ang bago niyang sekretarya. At ang mas malala, hindi siya na-promote. Nag-resign siya sa trabaho para sumunod kay Angela sa Toronto dahil doon na sila titira. Nabasa ko ang pinakaplanong nagpadilim ng paningin ko. Zandro's point of view. Babe, aalis na ako sa Friday. Naniwala ang tanga kong asawa na 2 years akong mawawala for training. Angela's point of view. Good. Paano yung pera sa joint account nyo? Nasa'yo na ba? Hayaan mo munang makaalis ako. Paglanding ko dyan sa Toronto, ita-transfer ko agad through online sa bago nating account. Para kahit mapansin niya ay wala na siyang magagawa kasi nasa Canada na tayo. We're going to be rich. Julia's point of view. Ang pera na yon ay ang kinita namin mula sa pagbenta ko ng franchise ng kumpanyang ako ang nagtayo. Pera ko yon. Pinaghirapan ko ng 5 taon. Tapos na nakawin lang niya para ipambuhay sa kabit niya sa ibang bansa. Mula nang mabasa ko yon ay hindi ako nagwala. Hindi ko siya kinumpronta. Naging pinakamagaling na aktres ako sa buong mundo. Tinulungan ko pa siyang mag-ayos ng mga damit niya at ipinagluto ng paborito niyang ulam. Pagkaalis ng eroplano ni Zandro ay agad akong sumakay sa kotse ko. Wala nang luha. Punong-puno ng determinasyon ang mga mata ko. Pag-uwi ko ng bahay ay agad kong binuksan ang laptop ko. Dahil ako ang primary account holder ng joint account namin at alam ko ang lahat ng security questions. Nag-login ako. Current balance. 45 million. Pinindot ko ang transfer. Inilipat ko ang eksaktong amount papunta sa isang offshore private account na nakapangalan lang sa akin. Transaction successful. Sumunod ay tinawagan ko ang paborito kong family lawyer. Si Attorney Chavez. Attorney, nakaalis na siya. Proceed na tayo. Nakangisi kong utos. Copy that, Julia. Na-file na natin ang divorce papers. Dahil American citizen ako. At ang kasong concubinage at attempted qualified theft laban sa kanya ay naka-file na. Naka-freeze na rin ang lahat ng natitira niyang personal na credit cards dito sa Pilipinas. 14 na oras ang lumipas. Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang international number. Sinagot ko habang umiinom ng red wine sa salas. Julia, anong ginawa mo? Nag-hysterical na sigaw ni Zandro sa kabilang linya. Bakit zero balance ang joint account natin? At bakit declined lahat ng credit cards ko dito sa airport ng Toronto? Paano ako makakauwi sa apartment ni Angela? Ngumiti ako at humigop ng wine. Hi babe. Malambing kong sagot. Kamusta ang flight? Sana nag-enjoy ka. Kinuha ko lang naman ang perang pinaghirapan ko bago mo pa nakawin para ibigay kay Angela. Paano mo nalaman? Nanginginig niyang tanong. Naiwan mo kasing nakasync ang iPad mo. Malamig kong sagot. By the way, check your email. Ipinadala na ng abogado ko ang divorce papers natin. Enjoy your new life sa Toronto na walang ni isang kusing. Sana pakainin ka ng kabit mo dyan. Julia, please wait. Wala akong pera dito. Nasa airport lang ako at hindi ako masundo ni Angela. Patawarin mo ako. Ibabalik ko na lang ang flight ko. Pagmamakaawa niya. Wala na akong pakialam, Zandro. Have a good life. Sagot ko at ibinaba ang tawag.
Ibablock ko na sana ang number niya nang makatanggap ako ng huling text mula sa kanya. Julia, parang awa mo na. Walang pambayad ng renta si Angela. Umasa siya sa pera natin. Napatawa ako ng malakas sa loob ng malaking bahay na ngayon ay akin na lamang. Akala nila maiisahan nila ang isang tahimik na asawa. Hindi nila alam. Ang babaeng walang imik kapag nasasaktan ay ang babaeng pinakamapanganib kapag gumanti. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Salamat po.